Tutorial tayo ngayon, i-share ko sa inyo paano mag-retouch ng hair color. So dito guys sa ating model, i-share ko sa inyo kung paano ito gagawin. Halimbawa guys, pag nagre-retouch tayo ng hair color, pag virgin hair application, pag mga 1 month to 1.5 months guys, yan pwede natin siyang kulayan direct yung pinaka-regrowth. Halimbawa ganyan yung regrowth, 1 to 1.5 months. So pwede natin siyang i-direct yung hair color dun sa regrowth nila. Make it sure lang guys na yung i-regrowth natin na kulay is same halos dun sa previous color niya. So kung nagkukulay ka na sa salon man, kung hairdresser ka na, bagong hairdresser, mas mainam na ilista mo yung previous hair color para pagbalik ng customer, hindi ka na mahihirapang mag-consult ulit o magtansya kung anong level. Mas accurate yan. So secondly, yung pagre-retouch natin ng ating hair color, pag lumagpas na siya ng 2 to 3 months, kailangan na siyang i-half inch guys. Kasi yung 2 to 3 months or 4 months, masyado siyang mahaba, ganyan kahaba. So yung heat ng ating scalp is, kaya lang niya is half inch. So pag mga more than 2 inches na or 2 inches, mas maglalay talaga yung roots kaysa dito sa part dito sa 1 inch sa pinaka mid area. So, ang gagawin dyan, kailangan na natin ng basic application ng kulay. So, half inch ulit, virgin application. Tapos, mag-iwan naman doon. Gamit tayo 9%, 6% doon sa roots. So, yun guys, paglalagpas na ganyan kahaba, mga 2 to 4 months yan. Kahit mga ganyan, pag 2 inches, hindi siya pwedeng i-roots diretso yan. Mas maglalay talagang roots niyan kasi dito, di na kaya nung heat nung sa scalp area. So yun guys, yun yung proper application pag nagre-retouch kayo ng hair color, no? So first, make it sure lang na yung level nung previous is makukuha nyo sa consultation kung wala kayong record. Secondly naman, sa pagdi-deposit ng kulay sa baba, hindi siya always nalalagyan yung hair color dito sa baba. So pag walang highlights, kagaya nito, may highlights. So if ever naman ito base color lang, hindi siya every time nilalagyan ng pinupull color. So, gagawin nyo doon, every 3 months, kung nagkukulay, or 2 months, 1.5. 3 times nyo yung magre-retouch, saka pa lang kayo magpupull color. Kasi hindi naman mabilis mag-fade ng kulay pag walang highlights eh. So, hindi siya every time na may tumubo, ipupull color nyo lahat. Tendency nun, masisira lang yung buhok kasi same color lang naman yon. And then, magde-deposit ka lang ng, syempre, chemical and then yung oxidizing lotion. Lalong nakakapag-dry ng buhok. So, pag meron namang highlights, tas nag-fade na, so no choice. Every time na nag-retouch ka, pwede mo siyang lalagyan ng kulay, pero mababang percentage ng oxidizing lotion. Kung meron kayong mga organic hair color, same level, no, saka same shades dun sa permanent ilalagay yung sa roots, mas mainam kasi mas mababa ang chemical content nun, mga organic. So yun lang guys, pag gano'n na gusto nyo mag-deposit, pag mayroong highlights, unahin nyo lang yung roots application, and then pagkatapos application, babad nyo ng 10 minutes, tapos saka nyo applyan yung previous color na may highlights, babad nyo 15 minutes. So usually guys, pag i-deposit tayo ng kulay is 15 minutes lang. Kasi basically, ang nangyayari, pag virgin hair, first 15 minutes is to lighten up the color level, no? Then the second 15 minutes, saka pala magdi-deposit yung target color or target level. So yun guys, sana meron kayong natutunan. Sundan nyo lang yung aking tutorial, panibagong natin, share sa mga nagre-retouch ng hair color, paano nila gagawin, and then anong mga technique yung mga sinasabi ko. Iba-ibang technique yan kung paano, depende sa problem, gaano kahaba, anong previous color. So yun guys, sana meron kayong matutunan. Hair Artist TV. Wala tayong lightning kasi. Rekta. So yun guys, yun lang masashare ko. Wait na kayo sa mga next nating tutorial pa. Bye!